Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Adrian. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Dakong tanghali ng Biyernes nang marating ni na Adrian ang isla sakay ang isang bangka. Masyadong mainit ng oras na yon dahil tirik na tirik ang araw. Bago simula ng trabaho, napagpasyahan muna nilang sumilong at kumain sa nakitang maliit na karinderya. Habang kumakain, hindi maiwasan ni Adrian na pagmasdan ng paligid. Ito pa lamang ang unang pagkakataong napadpad siya sa lugar, maging ang dalawa pang kasamahan. Medyo nakaramdam na rin siya ng kaba. Marami ang usap-usapan doon sa mismong bayan na may mga kaganapang hindi maipaliwanag doon. Madalas na nababalita ang pagkawala ng mga tao na magpasa hanggang ngayon. Hindi na natagpuan. Manang, matanong ko lang po, totoo po ba yung naipapalabas sa balita na may mga taong nawawala dito sa isla? Tanong ni Adrian. Hindi kagad nakasagot ang manang na nagmamay-ari ng karinderya. Lumapit pa sa kanila bago nagsalita. Mga iho at iha, wag sana ninyong mamasamain ang ibibiling ko. Kung mananatili kayo sa lugar na ito, mas mainam na wala kayong babanggitin tungkol sa bagay na yan. Dahil ang may sala ay nakikinig lamang sa tabi-tabi. Tugon ng tindera. Matapos marinig ang sinabing yun ng manang, nagkatinginan ang magkakaibigan at napatingin sa paligid. Sunod-sunod na buntong hininga pa ang napakawalan. Pagkatapos nilang kumain, sinimulan na nila ang pagtatrabaho. Inuna ni Adrian ang nagmamay-ari ng karinderya samantalang nag-ikot naman sa mga bahay-bahay si Stephen at Jillian. Naging maayos naman ang kanilang trabaho. Mabilis ding natapos sa hapong yun ang bilang ng kota na dapat masenso. Wala ring naging problema sa pakikipag-usap sa mga taga-isla. Likas silang mababait at marunong makipag-ugnayan sa kapwa. Bandang 5:00 ng hapon, nagagawa na ang liwanag ng araw at ang kadiliman ng gabi. Naglalakad pa sa kahabaan ng daan sina Adrian. Nagbabaka sakaling makahanap ng bahay paupahan para kanilang matulugan. Ngunit wala silang makita dahil wala namang ganoon sa isla. Nahihiya ring makiusap sa mga tao dahil karamihan, barong-barong lamang ang tahanan. Ayaw na nilang makisiksik at baka makaperwisyo pa. Pagkarating sa sitio Maribeles, sityong malapit sa dagat, may nakita silang abandonadong kubo sa tabi ng daan. Sira-sira na ang halos lahat ng parte pero may iilang yero pa namang pwedeng masilungan. Dahil wala ngang makitang bahay na matutuluyan, yun na lamang ang kanilang napagkasunduan. Matitiis mo ba ang ganitong sitwasyon, Jillian? Tanong ni Stephen. Wala naman tayong ibang matutuluyan, kaya ayos lang. Nandyan naman kayong dalawa ni Adrian kaya wala akong dapat ipag-alala. Tugon ni Jillian. Sigurado ka ba? Hindi ka pa naman sanay sa ganito. De aircon ka pa naman sa inyo. Hindi no, ayos lang talaga. Wika ni Jillian. Natatawa pang hinampas ng dalaga sa balikat si Adrian dahil sa sinabi nito. Saglit pa silang nagkatuwaan at nagkatuksuhan sa sitwasyon. Pero lahat ng yun, natigil nang may isang mamang dumating at nakisingit.
Mga iho at iha, ano bang ginagawa nyo dito? Magsiuwian na kayo? O bagong dating lang ba kayo sa islang ito? Wika ng mama. Sabay-sabay na tumango ang tatlo. Napakamot naman sa ulo ang mama. Inilapag sa lupa ang dalang buslo na may lamang huling isda. Kung ganun, sa bahay na lang kayo. Bitbitin na ninyo ang inyong mga gamit at halina't sumunod. Wika ng mama. Wala sa sariling sumunod ng tatlo. Natuwa din sila dahil sa wakas. Hindi nila kailangang magtiis sa abandonadong kubo. Tahimik at walang imik silang sumunod sa mama. Halos 1 kilometro ang kanilang nilakad bago marating ang tahanan nito. May kalakihan ang tahanan ng matanda. Purong gawa sa kahoy at nipa naman ang nagsisilbing bubong. Bumungad pa sa kanila ang nakangiting asawa nito na nagbukas ng pinto. Maayos at magiliw silang tinanggap ng mag-asawa. Pinagsilbihan pa at pinakain. Hihindi sana sila dahil pakiramdam nila ay naiistorbo na ang mga ito. Pero masyadong mapilit kaya wala nang nagawa pa. Matapos maghapunan, bilang respeto, niligpit at inugasan nilang tatlo ang pinagkainan. Matapos ang lahat-lahat, nakipag-usap muna sila sa sala. Ang totoo niyan, taga-munisipyo po kami. Natasang magsenso kaya napadpad ho kami rito. Wika ni Adrian. Magandang gabi ho. Ako nga po pala si Jillian. Siya naman po si Adrian at si Stephen. Kayo po, ano pong mga pangalan ninyo, nanay at tatay? Tanong ni Jillian. Ako nga pala si Dindi. Tawagin na lamang ninyo akong Aling Dindi. Tapos Mang Marcelo naman itong asawa ko. Tugon ng ginang. Matapos magpakilala sa isa't isa, nagkatuwaan at nagkwentuhan pa ang mga ito. Kung ano-ano ang napag-usapan at kung saan-saan na napunta. Hanggang sa humantong sa mga kaganapan sa isla. Maiba po tayo, Aling Dindi at Mang Marcelo. Talaga bang may hindi may paliwanag na ganap dito sa isla ninyo? Katulad na lang ng bali-balita na may nawawalang tao. Tapos nilipas ang ilang araw, matatagpuan na lamang yung bangkay? Tanong ni Stephen. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa pagitan nila. Nakurot pa ito ni Jillian dahil sa biglaang pagbanggit nun. Pero hindi naman pinagkait ng mag-asawa ang sagot. Ilang dekada na rin kaming nabubuhay sa islang ito at nasanay na sa hindi maipaliwanag na ganap na yan. Pero ang totoo, naipaliwanag naman talaga kasi tao lang din ang may gawa. Wika ni Aling Dindi. Ano hong ibig niyong sabihin, Aling Dindi? Tanong ni Jillian. Aswang ang may sala sa napapabalitang mga kaganapan dito sa isla at nariyan lang sa paligid. Tugon ng matanda. Kinilabutan ang tatlo sa narinig. Kanya-kanya pang ayos ng upo at hindi na maiwasan ang pagiging kabado. Kaya nga noong nakita ko kayo sa sira-sirang kubo, inaya ko kagad kayong tumuloy dito sa amin. Dito sa isla, mas mainam na may bahay upang kahit papano maiwasan ang banta ng aswang. Wika ni Mang Marcelo. Biglang napatanda ng krus si Jillian sa narinig. Hindi na rin nagsisi na sumama kay Mang Marcelo dahil batay sa sinabi ng matanda, mukhang ikapapahamak pa nila kung hindi sila pumayag sa alok. Pinutol at hindi na pinahaba pa ni Aling Dindi ang usapan.
Pasado 8:00 na rin at kailangan ng magpahinga ng lahat. Sa kabilang kwarto pinatulog si Adrian at sa kabila naman ang mag-asawa. Nang makahiga na ay pinatay na rin ang ilaw. Maliwanag naman ang buwan ng gabing yun. Pumapasok sa loob ng bahay ang sinag. Sa kabilang banda kahit anong pikit ni Stephen, hindi pa rin siya makatulog. Hindi din komportable na makitulog sa ibang bahay. Sa madaling salita, namamahay ang binata. Patuloy lamang ito sa pagpapagulong-gulong sa higaan hanggang sa naasar na at bumangon at naupo. Nang hindi pa rin komportable, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at nagpuntang kusina upang makainom ng tubig. Doon na rin muna siya tumambay. Habang nagpapalipas ng oras, napako na lamang ang tingin ni Stephen sa bahagi ng lutuan. Malapit ito sa dingding. May kung anong dumaan doon na masyadong kakaiba ang hubog ng katawan. Napatitig pa ito ng ilang sandali doon hanggang sa tuluyang napakunot ang noo sa narinig na tunog. Kinakabahan siyang tumayo mula sa pagkakaupo. Palipat-lipat ang tingin sa magkaibang direksyon. Hinahanap ng kanyang paningin ang pinanggagalingan ng ingay na nagpapatindig balahibo. Hindi na rin niya napigilang sumigaw matapos mapansin sa siwang ng dingding na kahoy ang isang figurang mas lalo pang nakapagpadagdag sa takot. Naunang nagising si Mang Marcelo na kagad binuksan ang ilaw. Nang makita ang tinutukoy ni Stephen, kagad siyang bumalik sa kwarto at kinuha ang isang maliit na kahon na may lamang maninipis na tila baging. Kinuha na rin niya ang itak at kagad lumabas. "Teka, ano bang meron?" tanong ni Adrian. Huwag kayong lumabas. May aswang sa labas. Tugon ni Aling Dindi. Halos magkasabay pa silang napatanda ng krus at napayakap sa isa't isa. Nagmamadali namang kumuha ng maipanlalaban si Aling Dindi. Katulad ng iilang patalim at panghampas, binigyan niya din sina Adrian para kung sakali man ay makalaban. Habang nasa loob sina Aling Dindi, matapang namang hinarap ni Mang Marcelo ang aswang na walang balak umalis. Nilabas niya ang laman ng kahon, ang maninipis at may itim na sanga na nagmula sa kaibuturan ng dagat. Nang mailabas yon, kitang-kita sa itsura ng aswang ang bahagyang takot. Mapangahas kayong mga hayop kayo. Ngayon, tignan natin kung hanggang saan ang kapahangasan ninyo. Sa oras na malasap nyo ang itim na pandakake. Wika ni Mang Marcelo. Sinugod ng matanda ang aswang na wala ring inatrasan. Sinalubong pa siya nito ng kalmot pero walang sugat na natamo. Mabilis at maliksiman ang aswang, pero madali ring nahuli matapos gamitan ng pandakaking itim. Pagkalapat nito sa mukha ay napadaing na sa pagkapaso ng balat. Doon nito natuluyan ng isubo ni Mang Marcelo ang naturang panlaban sa bibig ng aswang na nagsanhi ng paglulupasay ng nilalang. Dumadagundong pa ang daing nito at dahan-dahang nag-anyong tao makalipas ang ilang sandali. Nang tuluyang maging ganap na tao, hindi na ito nagdalawang isip na tumakas. Hindi na rin hinabol dahil sa tingin ni Mang Marcelo. Sapat na ang pinsalang nagawa upang ito'y magtanda. Bumalik na lamang ito sa tahanan. Bakit hindi nyo na lang po tinuluyan, Mang Marcelo? Wika ni Stephen. Oo nga po Dapat pinatay nyo na lang sana. Dagdag ni Adrian. Tao pa rin siya at sa tingin ko, hindi na yung babalik. Magkapangyarihan itong pandakaking itim at saking ginawa sa aswang na yon. Baka hindi na siya makatayo pa. Tugon ni Mang Marcelo.
Parehong napatingin sa hawak ni Mang Marcelo sina Adrian, Jillian at Stephen. Kung titignan itong maigi, isa lamang maninipis na baging o ugat. Tila ordinaryong makikita sa kung saan-saan kaya nagdalawang isip pa silang maniwala. Ano po ba yung bagay na yan, Mang Marcelo? Tanong ni Adrian. Ang tawag dito ay itim na pandakake. Halamang ugat na nagmula sa kailaliman ng dagat. Hindi basta-basta nakukuha dahil kailangan pang magbuwis ng buhay sa tubig. Mabisang panlaban din ito sa aswang. Pero mas magiging mabisa kapag idinaan sa orasyon. Pinaorasyonan ko na ang lahat ng pandakaking meron ako sa kaibigan kong albularyo at isa ng mutya. Ito na rin ang naging panangga at nagsisilbing laban namin sa tuwing may aswang na mapapagawi. Tugon ni Mang Marcelo. Matapos maipaliwanag ang lahat, binigyan ng matanda ng tig-10 tangkay sina Adrian. Tinuruan din niya kung paano gamitin. At habang nandito kayo sa isla, mas mainam na may bitbit kayong ganyan para hindi basta-basta malapitan ng masasamang elemento. Huwag nyo ring iwala o ilagay kung saan-saan. Palagi nyo lang bitbitin. Maliwanag ba? Dagdag ni Mang Marcelo. Dahil walang ibang magawa at kailangan din ng proteksyon, tumango sina Jillian at tinanggap ang pandakaking itim. Nagsibalik na din sila sa kwarto upang makatulog muli. Sa sala na rin humiga sina Mang Marcelo at Aling Dindi para mas mapagpatibay ang pagbabantay lalo na sa mga bisita. Kinabukasan, maagang sinimula ni Stephen ang trabaho. 100 bahay na lamang din at matatapos na ang kanilang senso. Akala nila sila lang ang nakakaalam sa nangyari ng nagdaang gabi. Ang kapitbahay din pala. Kay Mang Marcelo kayo tumuloy ihano. Mas mabuti talagang sa kanila kayo nakituloy. Dahil wala pang aswang na nagtagumpay kapag sila na ang nakakalaban. May mutya kasi si Mang Marcelo na kinakatakutan ng mga aswang. Kaya bihira lang na may lalapit. Pasalamat nga kami dahil nabigyan din kami. Wika ng kapitbahay. Napatango na lamang si Jillian. Nagpaalam na matapos maitala ang impormasyon ng pamumuhay ng pamilya ng nakausap. Lumipat na rin siya sa kabilang bahay. Yung nag-iisang nakatirik sa kalagitnaan ng naglalakihang mga puno ng mangga. Isang binatang lalaki ang nagpatuloy sa kanya. Kagad ding sinimulan ang pagtatanong hingil sa mga katanungan ng senso. Sa kalagitnaan ng pagtatanong, napansin ni Jillian ang pagiging mailap ng lalaki. Hindi rin ito sigurado sa mga sagot at panay-iwas ng tingin. Kapansin-pansin din ang kakaibang amoy nito na para bang may langis sa katawan at ilang taon nang hindi naliligo. Sinubukan na lamang niyang baliwalain ang lahat pero hindi na siya naging komportable nang lumabas mula sa kwarto ang isa pang lalaki. Tao naman. Pero nakakatakot ang aura at ang itsura. Maraming mapupulang naglilinyahang pasa sa muka, leeg at mga kamay. Maging ang bibig ay namamaga. Katulad ng binatang kausap, nangangamoy din ito. Hindi na nagawa pang ipagpatuloy ni Jillian ang mga katanungan dahil tinititigan na rin siya ng 2 lalaki. Matapos ay nakaramdam na ng takot sa tanong ng binata na nag-iba na rin ang dating. Mag-isa ka lang bang pumunta rito? Tanong ng binata. Oo. Tugon ni Jillian. Dahan-dahang iniligpit ng dalaga ang mga gamit at aalis na sana nang hawakan siya ng 2. Napasigaw na rin siya nang bigla siyang amuyin ng mga ito. Ngunit kahit anong gawing pagpupumiglas,
Hindi makawala hanggang sa namalaya na lamang na aswang na pala ang mga kasama. Buong lakas siyang nagsisigaw habang natatarantang nag-isip kung paano makawala. Damang-dama na rin niya ang labis na takot. Matapos maramdaman ang dila ng mga ito sa balat. Dinala pa siya sa kwarto at doon sana may gagawing masama. Pero bigla na lamang napasiksik sa sulok. Jillian, halika na! Sigaw ni Adrian. Kagad hinila palabas ni Adrian si Jillian habang hinahagisan ng pandakaking itim ang dalawang aswang. Nagsitakbuhan na rin sila palayo ng makalabas at dumiretso sa bahay ni Mang Marcelo kung saan naroon na si Stephen. Oh, anong nangyari? Tanong ni Stephen. Itong si Jillian kasi, kamuntikan ng makain ng buo ng mga aswang eh. Tugon ni Adrian. Ano? Saan ka ba nang galing iha? Doon po sa sityo silang, yung bahay sa may manggahan. Diyos mio, mag-amang aswang ang nakatira doon. Si Mang Densyong, yung tatay ng binata, na siyang sumalakay naman sa ating gagabi. Pag-uusap ng mga ito. Purong pangamba ang naramdaman ng lahat. Pero nakahinga rin kahit papano dahil walang masamang nangyari kay Jillian. Nasermonan nga lang ni Stephen matapos makita ang laman ng bag. Grabe naman oh. Mas inuna mo pa ang pagpapaganda kaysa proteksyon mo? Tanong ni Stephen. Tama na, Steph. Ang importante walang masamang nangyari sa kanya. Wika ni Adrian. Paano kung meron? Paano kung hindi mo siya sinundan? Tugon ni Stephen. Huminahon nga kayo. Huwag na tayong magtalo-talo dahil wala rin niyang magandang maidudulot. Wika ni Aling Dindi. Natahimik silang pareho at pumagitna ang katahimikan sa lugar. Ilang sandali pa. Inaya ni Mang Marcelo si Adrian na sumama sa kanya na pumunta sa manggahan. Mang Dennis, mag-usap po tayo. Lumabas ka dyan sa bahay ninyo. Wika ni Mang Marcelo. Tama po ba tong ginagawa natin? Baka mas lalo pa silang magalit at sumalakay ulit niyan ha? Tanong ni Adrian. Makikiusapan lang natin sila, Adrian. Hindi maganda ang ginagawa nila. Tugon ni Mang Marcelo. Ilang sandali pa. Lumabas ang binata at sumunod ang ama nitong si Mang Dennis na walang ka-ekspresyon ng pagmumuka. Magandang araw nga pala sa inyong dalawa. Makikiusap lang sana ako. Huwag niyo namang biktimahin ang mga bisita ko. Dayo lamang sila sa isla natin. Mang Dennis, naway hayaan na lang ninyo hanggang sa makaalis sila ng lugar. Bukas na bukas din naman ang kanilang alis. Pakikiusap ni Mang Marcelo. Pero sa pagsasalita ng matanda, wala man lang kahit anong reaksyong pinapakita ang mag-amang aswang. Kinabahan na rin si Adrian sa pamamaraan ng pagtingin ng dalawa. Kaya hinikayat na nito si Mang Marcelo na umalis. Umayag naman ang matanda dahil ayon sa kanya, wala ring mapapala sa kung ganun lang din ang pakikitungo ni Mang Dennis sa kanila. Pagka-uwi ng tahanan, mas lalong pinagtibay ni Mang Marcelo ang paglagay ng pananggalang at pangontra. Bawat sulok ay kanyang nilagyan, pati na ang bulsa ng asawa at ng 3 bisita. Mukhang hindi na madadala sa pakiusap ang mag-amang yon. Nakailang salakay na sila sa atin. At makailang ulit ko ring pinalampas dahil naaawa ko sa karapatan nila bilang tao. Pero parang
Sumusobra na sila ngayon Wika ni Mang Marcelo. Ano nang plano mo, Marcelo? Kinakabahan na rin ako dahil meron tayong mga bisita. Paano na sila kung babalikan tayo ni Mang Dennis? Tanong ni Aling Dindi. Ilang beses na nating nakaharap ang mag-amang aswang na yon. At kung sakaling babalik sila, pasensyahan na lang kami dahil wala kong ititira sa kanilang dalawa. Tugon ni Mang Marcelo. Sa puntong ito, naging buo na ang pasya ng matanda. Bandang 10:00 ng gabi nang maalimpungatan si Aling Dindi. Nagmamadali itong bumangon dahil hindi na mapigilan ang pagkaihi. Dumiretso ito sa banyo na nasa bahagi lang ng kusina. At habang umiihi, ang papikit-pikit nitong mga mata ay biglang nilayasan ng antok. Matapos mapagtanto ang isang bagay, nagmamadali at kagad niyang sinilip ang labas. Ganun na lamang ang kanyang pagsigaw sa ngalan ng asawa. Pagkakita sa aswang na nasa malapitan. Nagising din kagad ang diwa ni Mang Marcelo. Pagkasigaw ni Aling Dindi na merong aswang. Otomatiko niyang binitbit ang kahon ng pandakaking itim, maging ang itak na kanyang inilagay sa ilalim ng higaan. Paglabas ni Mang Marcelo, hindi na rin siya nagtaka kung bakit dalawang aswang ang nasa labas. Sa mga hubog nito, kilala at natukoy niya kung sino si Mang Dennis at ang anak. Nagsilabasan din mula sa kabilang kwarto sina Adrian. Napatakip sila ng ilong sa langsa ng amoy na humahalo sa hangin. Nang walang sali-salita, binigyan niya ng iilang tangkay ng pandakaking itim ang lahat. Binili ng manatili lamang sa loob ng bahay anuman ang mangyari. Matapos yun, matapang nang hinarap ang mga kaluluwang halang na naghihintay sa labas. Pasensyahan na lang tayo, Mang Dennis. Nakailang patawad na ako sa inyo. Pero ngayon, hindi ko nananaisin pang magpatawad. Kayo na mismo ang lumapit sa inyong kamatayan. Wika ni Mang Marcelo. Magsasalita pa sana ito nang biglang nagsidatingan ang tatlong kapitbahay na may daladalang panlaban sa mga kamay. Pandakaking itim, maging iba't ibang klase ng patalim. Sama-sama tayo sa pagpuksa ng mga aswang na ito, paring Marcelo. Sila rin ang pumatay sa sanggol ko. Makikisali na rin ako sa pagdurog sa mga buto ng dalawang yan. Nang dahil sa kanila, namatay ang asawa ko. Wala man silang atraso sa pamilya ko. Subalit malaking perwisyo naman ang idinudulot nila sa isla natin. Iligpit na ang mga yan. Gamit itong pandakaking itim na binahagi mo sa amin, paring Selo. Wika ng mga kapitbahay. Nakaramdam ng tuwa si Mang Marcelo. Hindi siya nagkamali sa pasyang ibahagi ang pandakaking itim sa mga ito. Kahit kaunti lamang ang naibigay, marami naman silang magtutulungan upang matapos na ang kapangahasan ng mag-amang aswang. Nang walang sali-salita, sumugod silang apat. Sina Mang Ben at Mang Ernie ang kumalaban sa binatang aswang. Sina Mang Marcelo at Mang Ronnie naman ang humarap kay Mang Dennis. Kagad naglaban-laban at makikitang nahirapan ang mga aswang dahil sa hawak nilang panlaban. Bawat dampi ng pandakaking itim sa balat ay siya namang pagpalahaw ng mga ito. Dagdag pa ang lupit na natanggap na mga patalim na paulit-ulit bumabaon sa laman. Patuloy ang pagkakagulo. Lalo na nang bumaliktad ang sitwasyon makalipas ang ilang sandali. Nakabawi ang panig ng mga aswang. Doon na nabahala si Aling Dindi, maging sina Adrian. Hindi man nasugatan si Mang Marcelo dahil protektado ng mutsyang pandakake.
Mababakas naman ang pagod at hirap sa ginagawang pag-ilag dahil may katandaan na rin. Ilang ulit pang natumba dahil sa pagkawala ng balanse. Tumulong na kayo. Tulungan niyo sina Adrian. Stephen! Wika ni Jillian. Ano? Jill, mga aswang ang mga yon. Anong laban namin? Tanong ni Stephen. Tara na. Steph, kailangan nila ng tulong. Wika ni Adrian. Wala nang nagawa pa si Stephen nang kaladkarin ni Adrian palabas. May hawak din naman silang iilang tangkay ng pandakake. Adrian, mukhang mali yatang mangialam pa tayo. Pero mas mali kung hindi tayo mangingialam, Stephen. Pag-uusap ng dalawa. Nang matansya ni Adrian ang galaw ng binatang aswang, kagad niya itong dinambahan at pinagsusuntok matapos matumba sa lupa. Kagad niyang isinubo ang hawak na pandakaki sa aswang. Napadistansya rin pagkatapos makagat sa daliri pero hanggang gasgas lamang ang natamo. Nilapitan na rin ni Stephen ang aswang at walang ano-ano'y hinampas ng bato sa ulo. Paulit-ulit hanggang sa naglupasay na lamang. Kinabahan pa siya sa ideyang napatay niya ito. At nang hindi na nakagalaw, otomatikong lumayo at nagpunta sa kinaroroonan ni Adrian. Nakapatay ako, Adrian. Wika ni Stephen. Hindi rin alam ni Adrian kung ano ang sasabihin dahil pagtingin niya. Nasaan yung tao na ang binatang aswang at hindi na gumagalaw. Bumaha na rin ang dugo nito sa lupa. Samantala, todo pa rin sa pakikipaglaban si Mang Marcelo sa aswang na si Mang Dennis, na kahit marami ng sugat mula sa pandakake, pilit pa rin lumalaban. Nang magsilapit si Mang Ernie, doon lamang ito natigil dahil wala nang naging laban matapos pagtulungan maipasok sa bibig ang iilang tangkay ng pandakake. Paulit-ulit ding sinaksak ni Mang Ronnie ng balisong sa tagiliran at dibdib hanggang sa tuluyang kinalasan ng buhay. Kapwa nagkatinginan pa na mapagtantong bagsak na ang parehong aswang. Sa wakas, natapos na rin. Halos magkasabay pang naupo sa tabi ang matatanda. Makikita ang saya sa kani-kanilang mga muka. Parehong napadasal sa kaitaasan sa kaligtasang pinagkaloob habang nakikipaglaban sa hindi pangkaraniwang nilalang. Pati sina Adrian at Stephen na nasa harapan ng pinto, hindi maiwasang makaramdam ng tuwa. Maging sina Aling Dindi at Jillian na nakadungaw sa bintana. Pinalipas muna ni Mang Marcelo ang 30 minuto. Saktong nasa kondisyon uli ang katawan matapos makapagpahinga. Bago napagpasyahang iligpit ang bangkay ng 2 aswang. Palihim nila itong ginawa at sa mismong bahay ng yumao, naganap ang paglilibing. Matapos yon, kanya-kanya na sila nang uwi sa kani-kanilang tahanan. Kinabukasan, maagang naghanda sina Adrian dahil natapos na rin naman ang trabaho. Kailangan na nilang bumalik sa lungsod upang ma-report sa opisina ang talaan ng senso. Masyadong mabilis ang mga naganap, pero nakapagpaalam naman ng maayos kina Aling Dindi at Mang Marcelo. Hinatid pa nga sila sa daungan at hinintay na makaalis ang kanilang bangka bago umuwi. Nang sumunod na araw, naging abala na sina Adrian dahil sa pagtatrabaho sa munisipyo. Sa kabila ng mga pangyayari, wala silang kahit sinong pinagsabihan. Dahil na rin sa pakiusap ni Aling Dindi sa pag-aalala na baka maging masama ang pagtingin sa mga taga-isla. Magmula din nang mapatay ang mag-amang aswang,
wala nang napapabalita pang may nawawalang tao. Subalit sariwang-sariwa pa rin sa alaala nilang tatlo ang mga kaganapan sa isla. Minsan pa'y binabangungot. Sa tuwing nangyayari ito, napapahawak na lamang sila sa pandakaking itim na pinabao ni Mang Marcelo. At sa ganong paraan, gumagaan ang kanilang pakiramdam at damang-dama ang proteksyon nitong taglay. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.